umagang ito at tanghali na pala. Okay, tanghali na pala. Sa pagkakataong ito po is meron po tayo na tatalakayin po kasi merong dumaan naman po sa aking wall na isang video. Ito ay yung video na patungkol sa isang pastor na nangangaral. Panoorin po natin kahit saglit lang. O ang giingon sa balang nga kasulatan na mahulay sila sumala sa kasuguan. Dili po tinuod kana ginaingon nila nga pastor, di ba ingon nila nga pagkamatay ni Jesus Christ nawala na po ang adlaw nga ipapahulay, ang mga apostoles gani wala na po nagbantay ni ana. That is wrong. Kay dinhi klaro kayo mga kaigsunan nga kini nga mga babayi kabahin sila sa mga apostoles ni Kristo dili sa 12 circle of 12 kundi appeal sila dito sa uban pa nga mga circle of Christ followers, mipahulay sila sa adlaw nga ipapahulay. Unya, gitiwas man gyud nila ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. So ang ilang gihimo, okay, ipadayon nini nato pagkasunod nga adlaw. So mao ning ilang gihimo, excited kayo sila. Kung basahon nato ang Lucas 24:1, nagaingon siya dinhi, og sa unang adlaw sa semana, sayo kay sa buntag, nangadto sila sa lubnganan, dinala ang mga pahumot nga ilang giandam. Ang pangutana mga kaigsunan, nadayon ba to nila og haplas kini nga mga pahumot nga ilang giandam? Wala kay ngano man. Sa adlaw nga Domingo unsa may nahitabo niya na? Napanahaw naman ang Ginoo. Pero ang pangutana, giunsa man pagtawag sa Bible ang Domingo? Gitawag siya nga unang adlaw sa semana. So mao ni siya ang summary mga kaigsunan. Tanawon na to ang order of events ha. So Friday sa Jesus Christ nabugtuan sa iyang ginawa alas 3 sa hapon, gitawag siya nga preparation day. Unya ang Saturday, Sabbath day. And by the way, tumilabay nga gabi, di ba sa second night nato, di ba atong natulaan nga ang kamatayon sama lamang sa katulugon. Kaya uban muingon nga pastor, ngano mo simba man ta sa adlaw nga ikapito nga di ba patay man si Jesus Christ ni anang adlaw? Dapat dito ta mo simba sa adlaw nga sa di nabanahaw siya tungod kay bag-o na nga kinabuhi. Pero kung imong tanawon mga kaigsunan, ang kamatayon unsa gani ang iyang equivalent niya na? Ang kamatayon usa lamang ka katulugon. Kung natulog ka, nagpahulay ka, wala. Pahulay. Si Jesus Christ very intentional. Sa diha nga natapos na niya ang iyang mission sa pagluwas sa tao, pinagi sa iyang kamatayon dito sa cross, gitugutan niya nga mupahulay siya sa adlaw ng kapito. Bisan pa nga sige Ginoong Hesus naa sa bugat nga responsibilidad sa pagluwas kanato, wala gyud niya gimantsahan ang pagkabalaan sa adlaw nga ipapahulay. Niya ang panahon na ang Dios mipahulay og sa unang adlaw sa semana ang Dios na banhaw. Abi ninyo, yes, dapat nato i-celebrate. Dapat mo singgit og hallelujah. He is alive. He is risen from the dead. Sa adlaw nga Domingo. Pero, while it is true nga dapat ta mag-celebrate tungod sa pagkabanahon ni Jesus Christ, hinumduman nato that nowhere in the Bible, unfortunately, walay mabasa bisan usa ka teksto sa balang nga kasulatan nga ang Dios nagsugo na nga iyang gibalhin ang adlaw nga ipapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo tungod kay diha siya nabanhaw. Walay ingon ana. Atuan na lang ng usahay nga interpretation. Tungod kay ang gibasa nato kagabi, unsa ganitong panaan ni Jesus, samtang ang langit ug ang yuta magapabilin, maingon man usab ang akong balaod magapabilin ug walay pagasayuan bisan usak kagamay nga bahin ini. Ang pangutana, nagapabilin pa ba ang yuta ug ang langit karon? Yes. And of course, konektado nila nagapabilin hangtod karon ang balaod. Apil na niini ang adlaw nga ipapahulay. And by the way, usa sa mga tanang justification nila og alibay. Okay, so mo to istorya niya, nakoy obserba na to ng na is something wrong palpak. Ato'y atong i-review ha. Muna yung palpak ato. Tungod kay ang gibasa nato kagabi, unsa ganitong panaan ni Jesus, samtang ang langit ug ang yuta magapabilin, maingon man usab ang akong balaod. Ano daw? Ang akong balaod magapabilin ug walay pagasayloan bisan usak kagamay nga bahin ini. Ang pangutana, nagapabilin pa ba ang yuta ug ang langit karon? Yes. And of course, konektado nila nagapabilin hangtod karon ang balaod. Apil na niini ang adlaw nga ipapahulay. Mo na takalag tabi. Ha? Sabi daw ni Kristo, hanggat nandyan ang langit at ang lupa, mananatili ang aking kautusan.
Ano ba naman yan? Bakit may binago doon yung naturang pastor? Walang sinasabi doon na hanggat mananatili ang langit at ang lupa ay mananatili ang aking kautusan. Anong kanyang kautusan? Siyang inutusan eh. Basahin natin, basahin. Ito yung resulta kapag ang tagapangaral bulaan, no? Atin basahin na. Ang ginamit niyang talata doon, Mateo 5:17, tinuloy lang niya sa 19. Pero ating basahin. Sabi dito ganito. Oh? Sabi diyan, lang. Okay, ito ang sinasabi sa naturang talata, ayan. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Ang tanong, ang kautusan bang tinutukoy dito, kautusan niya? Anong ginawa ng pastor? Kinalikot ang bilis ng bibig. Para siyang yung nasasagawan ng magic trick na na hindi naman talaga magic kundi pabilisan lang ng kamay. Ganoon na ginawa niya, pabilisan ng bibig. Para bang style niya ni Denmar Santiago, pabilisan ng bibig. Tama o hindi mali? Parang Denmar Santiago, pabilisan. Tama o hindi mali? Nahuli ko. Objection, moderator. Tawa siya si Denmar, nahuli. Maya-maya konti. Bilis na naman. Habang tumatagalaw siya, bumibilis. Eto, Jando. Tama o hindi mali? Pabilisan si Denmar. Ito ang ginawa ng naturang pastor. Pabilisan siya. Walang sinabi si Kristo sa naturang talata na yung kautusan yan ay kautusan niya. Ano ba naman? Panluloko talaga, no? Wala talaga ibang intensyon ng mga sabadista kundi ang manloko. Siya nga pala, pag may sabadista dyan na gustong tumawag o kahit na kahit sinong protestante gustong tumawag, pwede kayong tumawag dyan sa dyan sa number na nasa screen, open po yan para sa mga gustong magtanong o makipagtalakayan. Open po ang ating linya. Okay, sabi naman dito, sabi ng naturang talata, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan. Ang kautusang tinutukoy dyan ay hindi niya kautusan. Yung pastor talaga na yun, napakasinungaling, pabilisan ng bibig. No? Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. Ano daw gagawin daw niya? Upang tuparin. Anong kautusan ng kanya tutuparin? 10 utos? Ba naman to? 10 utos ba? Patungkol ba sa pagkain? Ano ninyo basahin mo na ang 1 Timoteo 1:9 ba yun? Alalahanin natin ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao. Tapos sasabihin nyo, under si Kristo? Ang kautusan tinutukoy dito, yung 10 utos. Yung kautusan sinasabi sa Mateo 5:17, hindi yung 10 utos. Balikan natin. Mateo 5:17, ano sabi niya rito? Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa. Ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa. May sinabi ba siya, aking kautusan? Paminawan ninyo sa Bisaya atong balikon to Bisaya paminawan ninyo Bisaya. Giunsa niya pagsulti dito. Pabtike sa baba ning tawhanan ni.
Ara, binawa ninyo ha. O giunsa niya paglitok ha, niya. Tungod kay ang gibasa nato kagabi unsa ganitong panahon ni Jesus, samtang ang langit ug ang yuta magapabilin, maingon man usab ang akong balaod. Ano daw? Ang akong balaod, ang akong balaod magapabilin og walay pagasayloan bisan usak ka. Oh, ang akong balaod, balikan na to ha, balikan na. At balikan, pakita natin sa screen yung sinabi niya. Ang akong balaod daw, ang aking kautusan. Tungod kay ang gibasa nato kagabi unsa ganitong panahon ni Jesus, Ano daw yung ipinangako ni Jesus? Ano daw yung ipinangako ni Jesus? So dito, si Jesus na nagsasalita. samtang ang langit ug ang yuta magapabilin, Samtang ang langit at ang yuta nagpabilin, ibig sabihin, hanggat nanatili ang langit at ang lupa. maingon man usab ang akong balaod. Oh, Ang akong balaod, ang akong balaod. tiyaw mo na, boto ni pastoran eh. Yung balaod! Walang sinabi yung balaod eh. Balikan ng talata, tinan nyo ang talata, tinan nyo. So, sinungaling talaga pastor sa Badista. Oh, tandaan nyo. Maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Wala siyang sinabi dyan na aking kautusan. Ingon siya si Bisaya, na ang akong balaod, bakakon ka, liar, evil ka, bakakon ka, liar, evil ka. Pastora ni baka bakakon kay sa nga tanan. Ha? Wait lang, umiyak si Divine. Okay, balik tayo sa ito si Divine kasi minsan naglalamig, wala sa oras. Okay, so tuloy tayo ha. Binabago ng naturang pastor ang sinasabi dito. Tingnan ninyo ha, iniiba niyang kahulugan ha. Ang sabi ni Kristo dito, maglalahong langit at ang lupa, ngunit ang isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa. Ang kautusang tinutukoy dito ay hindi kautusan ni Kristo. Bakit? Siya mismo ang tutupad. Balikan sa 17.
kundi upang naparito ako, hindi upang mawalang bisa mga yon, kundi upang tuparin. Kung siya ang nagbigay ng kautusan, ba't siya pang gagawa? Ha? Kung siya ang nagbigay ng kautusan, ba't siya pa gagawa? Pwede ba yan? Halimbawa, anak mo, utusan mo, nak, magwalis ka, tapos ikaw magwawalis? Mali yun. Ha? Palpak na unawa to ng naturang pastor. Mali kasi unawa niya dyan. Oh, yan ha. Maling unawa ng pastor. Binisto. Bistado. Ang maling unawa ng pastor. Eto ngayon. At ako magpapaliwanag dito kasi hindi niya nauunawaan eh. Si Kristo ang tutupad ng kautusan. Tanong, anong kautusan ito? Ang kautusang tinutukoy dito, yung kautusan na siya mismo ang gagawa. Anong kautusan yun? Yun ba ang 10 utos? Ang sagot, hindi. Yun ba ang patungkol sa pagkain? Ang sagot, hindi rin. Anong kautusan yon? Si Kristo ang tanungin natin. Anong kautusan yon? 24:44 ng Lucas. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo, noong kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Ano daw ang kanyang tutuparin? Ano ang mga dapat niyang tuparin? Yun ang mga nasusulat tungkol sa kanya. Tungkol sa kanya. Ba't siya napunta sa Sabat? Wala naman sinasabi ang Sabat na patungkol kay Kristo. Wala. Ilan nyo ha? Oh. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin. Yung mga propesiya ng mga propeta na nakasulat sa kautusan ni Moises. Ano ang kautusan ni Moises? Yun yung Tanak, yung Torah. Ano yun? Ano yung Torah? Yun yung the 5 books of Moses. Kautusan ni Moises tawag din doon. Ano pa? Sa aklat ng mga propeta. At sa aklat ng mga awit. Ang tutuparin ni Kristo dito, mga kautusan, hindi siya ang gumawa. Yung pastor na yon, palpak talaga, palpak. Ating balikan sinabi ng pastor, ating balikan. Tingnan niyo, pakinggan niyo ulit sinabi ng pastor, oh. Ating balikan na, ito. Tungod kay ang gibasa nato kagabi, unsa ganitong panahon ni Jesus, samtang ang langit ug ang yuta magapabilin, maingon man usab ang akong balaod. Ano daw? Ang akong balaod Ang akong balaod. Si akong balaod. Patakar, makang pastura ka eh. Kalaag tabi ha. Akong balaod ka karon diha. Siya nagaling mo to mo, siya pa dyan kasugo. Palpak yun. Palpak ni pastura ni. Pastor Sabadista. Wow, yun ay alam mo. Takalag panudlo. Saan mo tao mo? Di kita magpakuan-kuan ba? Ito mga stand up, playing with words, public kay sa mga pulong. Pangilad na! Pangilad na, whether you like it or not, pangilad na! Kanang inyong gihimo ninyo? Sus, nung sa tao ni. O, ate pagpatuloy. Ano daw tutuparin daw ni Kristo? Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, 12:00 na. Oh, sabi sa kanila, ito ang tinutukoy ko na sabihin ko sa inyo na kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat na nasusulat tungkol sa akin. Sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga awit, at sa aklat ng mga propeta. Tutuparin niya. Ano ang isa sa mga inutos na yon? 1:18. Walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito. At mayroon akong kapangyarihang kunin ito muli.
ang utos na ito'y Straight to the point. ano daw? Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking ama. Ano daw? Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking ama. Yan ang kautosang tinutukoy ni Kristo na kailangan niyang tuparin. Hindi ang Sabat. Oy! Palpak talaga ang pastor. Ngayon, may mga katanungan na nandoon sa naturang video ang kailangan bigyan ng pansin, no? Ito yung sinasabi ni, nawala ba ang Sabat na ipinangingilin ng mga Israelita? Ang sagot, hindi nawala. Katunayan, kung pumunta ka sa Israel ngayon, ang mga Israelita doon talagang nagsasabat sa araw ng Sabado. Yon. At ang sabi ng World Book Encyclopedia, Jerusalem is a city of 3 Sabbats. Friday for Muslim, Saturday for Jewish, and Sunday for Christians. Ano daw? Jerusalem is a city of 3 Sabbats. Kung sa Tagalog pa yan, ang Jerusalem ay ang lugar na may 3 Sabado. Ano daw? Ang Jerusalem ay ang syudad na may 3 Sabado. Ibig sabihin, 2 doon, hindi Saturday. Ang Jerusalem at ipakita para natin para talagang mayroon tayong may pakitang batayan. Baka sabihin kasi gumagawa ko ng kwento eh. Ito, at ipakita yung naturang the World Book Encyclopedia. Tignan nyo ha. Ito. Asan na yun? Ito. Yan. Buksan natin para makita ninyo. Narito. Yan Jerusalem, ito ay the World Book Encyclopedia, Volume 11, sa article na Jerusalem. Ayan nyo. Yan. Yan Muslims also live. Almost all the people of East Jerusalem are Arabs. About 4/5 of them are Muslims. Most of the others are Catholics of the Byzantine Rite or members of the Greek Orthodox or Roman Catholic churches. Jerusalem is a city of 3 Sabbats, Friday for Muslim, Saturday for Jewish, and Sunday for Christians. Stores and business in Jerusalem may be closed on any of these 3 days. After the Jewish Sabbath begins on Friday night, a large portion of West Jerusalem closes down and public transportation stops. Most of the Jews observe the Sabbath, but on Friday night, hundreds of the other Jews go to East Jerusalem, where cafes and other places of entertainment are open. At such times, the Arabs of East Jerusalem and the Jews generally stay in separate groups. Jerusalem is a city of 3 Sabbats, Friday for Muslim, Saturday for Jewish, and Sunday for Christian. Sa Tagalog pa niyan, ang Jerusalem ay isang syudad na may 3 Sabado. Friday para sa Muslim, Saturday para sa Jewish, and Sunday para sa Christian. Cake blow candle, nadi cake blow candle. Karon pag-blow candle ko karon. Na pa-blow candle ko karon. Okay, kuan sa ta kay mag-sing pa sila happy birthday. Wait lang ha.
Okay, tuloy tayo, no? So, hindi pwede porket Sabat, automatic, Sabado, Saturday na kaagad. Mali yun. So, sa Jerusalem pala, meron palang 3 Sabado. Ano yon? Friday for Muslim, Saturday for Jewish, and Sunday for Christians. Tutulong mga SDA dito. Sabi nila, mali yan! Pag sinabing Sabado, Saturday talaga yan! Huwag mong sabihing Sabado ang linggo. Ganun ba? Bakit sa inyong libro na mga hitabo sa katapusang panahon, may nakasulat, mini nga Sabado. Mini o peke na Sabado. O mini nga Sabado. Tanong, ano yung mini nga Sabado na yan? O peke na Sabado na yan? Sabi nila, ay hindi Saturday yan, linggo yan. Ayan nyo? Yung mga argumento nila atras, abante. O ngayon, ang tanong, paano sagutin ba kapag ginagamit ng mga Seventh-day Adventists ang Lucas 23:54 hanggang 56? Ang sagot, eto. Ito ang sagot, oh. Yan. Ito ang sagot. The Word Book Encyclopedia, Volume 16, page 406. The early church, the first 300 years, Catholics trace the beginnings of their church to Palestine. There, according to the Bible, Christ told the apostles to preach the gospel to all people. In Jerusalem, the Holy Spirit came upon the earliest believers. The first Christians were Jews. Ito yung mga Hudyo. Kasama yung nandoon sa Lucas 23:54 hanggang 56. Mga Christian din yun. Were Jews who believed Jesus was the Messiah, the Savior expected by the Jews. The early church gradually divorced. Hindi ibig sabihin, nung si Kristo na tayo ng iglesia, lahat sila agad nagsipag-divorce sa Judaism. No. They gradually divorced itself from Judaism, the religion of the Jews. Yung kautusan na ino-observe ng mga babae doon sa Lucas 23:54 hanggang 56, yun ay kautusan ng Diyos para sa mga Israelita. Para sa mga Israelita. At dahil gradual sila, what? At dahil gradual silang nagipaghiwalay sa Judaism, ibig sabihin, hindi biglaan. At ito ngayon yung mga babae. Sa Lucas 23:54 hanggang 56, dahan-dahan silang nagsialisan sa Judaism. Sa pagkakataong yan, nasa Judaism pa sila. Bakit? Tumutupad pa sa kautusan na ibinigay lamang sa mga Israelita. Ngayon, yon ang sagot natin sa Lucas 23:54 hanggang 56. How about yung Isaiah 66:17, yung kanila laging ginagamit? Tindahan ito, maganda itong sagutin. Isaiah 66:17. Ano sabi dito? Ito, ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas. Ito. Ito tayo sa isang, ito. Okay? Sinabi ng Panginoon, sama-samang mamamatay ang mga nagpapakabanal at naglilinis ng mga sarili nila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan. Ang mamatay silang kumakain ng baboy, daga at iba pang mga pagkain kasuklam-suklam. Kapag ang Seventh-day Adventist ang mangaral patungkol sa talatang ito, sasabihin nila sa inyo, pag kumain daw kayo ng baboy, papatayin kayo ng Diyos. Mali. Mali. Dahil hindi yan tinutukoy dyan. Ang tinutukoy ng natulang talata ay mga tao na mga Israelita. Yan na. Ang tinutukoy ng talata, kapag ito ginamit nila sa inyo, wag na wag niyong kalimutang gamitin ang argumentong ito. Ang tinutukoy dyan ay mga Israelita. Hindi tayo. Hindi tayo mga Kristiyano. Tingnan nyo ha. Sinabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon ha. Sama-samang mamamatay
ang mga nagpapakabanal. So, meron siya tao dito, nagpapakabanal. At naglilinis ng mga sarili nila sa pagsamba. So, yung kanilang pagpapakabanal at paglilinis ng kanilang sarili dahil may gagawin sila. Ano yung gagawin nila? Dahil sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan. Ang mga taong pala ito, ang mga tao pala na mga ito, ay may Diyos-Diyosan sa halamanan. May Diyos-Diyosan sa halamanan o sa hardin. Oh. Ang mga taong tinutukoy dito na mamamatay ay mayroong Diyos-Diyosan sa halamanan. Mamamatay sila. Hindi sinabi na mamamatay ang lahat ng tao. Mamamatay sila. Sino ang sila dito tinutukoy? Ito yung mga nagpapakabanal at naglilinis ng mga sarili nila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan. Tanong, Katoliko, damay ba? Sagot, hindi. Damay ba tayo? Ang sagot, hindi tayo damay. Bakit? Wala tayong Diyos-Diyosan sa halamanan. Hindi kailanman ginawa ng mga Katoliko na magpakabanal at maglinis ng aming sarili para sumamba sa aming Diyos-Diyosan sa halamanan. Hindi kailanman yan ginagawa ng mga Katoliko. Bakit? Dahil wala kaming Diyos-Diyosan sa halamanan. Sabi nila, sa halamanan wala kayo. Simbahan nyo, meron kayo. Wala rin. Take note, pag tinanggap yan ng mga Sabadista, wala sa halamanan. Pero kayo sa simbahan, tinanggap na nila na hindi tayo ang tinutukoy ng talata. Bakit? Ang tinutukoy ng naturang talata, yung mga may Diyos-Diyosan sa halamanan at kumakain ng baboy. Sino yan? Ulitin ko ang sagot ko. Yan ay mga Israelita. Sabi nila, asan mo ang prueba mo? Asan ang prueba mo? 66 yan. Atras tayo. 65.1. Ayan. O, di ba? 65.1 tayo. Eto. Sumagot ang Panginoon. Nagpakilala ako sa mga taong hindi nagtatanong tungkol sa akin. Nagpakilala siya sa mga hintil. Natagpuan nila ako kahit na hindi nila ako hinahanap. Natagpuan siya ng mga hintil kahit hindi siya hinahanap. Ipinapakilala ko ang aking sarili sa kanila kahit na hindi sila tumatawag sa akin. Saan nagpakilala ang Panginoon? Sa mga hintil. Patuloy akong naghihintay sa mga mamamayan ko. Mga mamamayan ko. Sino ba ang bayan ng Panginoon ng panahong ito? Na kanyang hinihintay. Walang iba, mga Israelita. Patuloy akong naghihintay sa mga mamamayan kong matitigas ang ulo. Sinong matitigas ang ulo? Yung mamamayan niya na kanyang hinihintay. Sino yon? Mga Israelitang Sabadista. Yan. At hindi sumusunod sa mabubuting pag-uugali. Sino yon? Yung kanyang mamamayan na kanyang hinihintay na matitigas ang ulo. Hindi sumusunod sa mabubuting pag-uugali. Ano yon? Mga Israelita yon. Ang sinusunod nila ay ang sarili nilang isipan. Sino yon? Mga mamamayan niya na kanyang hinihintay na matitigas ang ulo. Sino yon? Israelita yon. Tuloy. Ginagalit nila ako. Sinong nagpapagalit sa kanya? Yung kanyang mamamayan na matigas ang ulo. Na kanyang hinihintay. Ipinapakita nila sa akin ang patuloy nilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng paghahandog sa mga
halamanan. Sino ang tinutukoy? Yung kanyang mamamayan na matitigas ang ulo. Sino ang mga yon? Mga Israelita ang tinutukoy doon. Hindi Katoliko. Ha? Ang tinutukoy ng Isaiah 66:17 na mamamatay silang nagpapakabanal at naglilinis ng kanilang sarili upang sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan ay mga Israelita. Mamamatay silang kumakain ng baboy. Teka, wala namang baboy nakalagay dyan ah. Tuloy natin. Sa mga halamanan at pagsusunog ng mga insenso sa bubong ng kanilang mga bahay. Umuupo sila kung gabi sa mga libingan at sa mga lihim na lugar para makipag-usap sa mga kaluluwa ng mga patay. Kumakain sila ng karne ng baboy. Sino kumakain ng karne ng baboy dyan? Na sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan sa halamanan? Ang mamamayan ng Diyos na matitigas ang ulo. Straight to the point. Katoliko ba yan? Hindi. Mga Israelita yan. Pero dahil talagang tagapagligaw itong mga Sabadista, pag sila nagpaliwanag, dinadama nila Katoliko. Ganon. Ganon yun. So kapag ginamit nila sa inyo ang Isaiah 66:17, i-atras nyo 65:1 hanggang 4, booking sila dun. Pag ginamit nila ang Mateo 5:17, basahin nyo sa 24:44 ng Lucas, booking sila dun. Kaya, yon ang mga paraan kung paano sagutin ang dalawang talata. Ito yung thumbnail ko. Paano ba sagutin ang mga paggamit ng SDA ng Lucas 23:54 hanggang 56 at Isaiah 66:17. Nawa ay na-gets po ninyo yung aking topic ngayon. Saglit lang po ito dahil happy birthday ko pala. Birthday ko! Yung mga regalo ninyo, pakihanda po. Sarap kumain spaghetti, Grabe! Na-miss ko ang spaghetti. Hindi mag-birthday, hindi ko makatikim ng spaghetti. Grabe. Okay. So, tayo na magbasa ng ating mga comment section. Okay? So, tayo ngayon. Bitoon Jersey Maker. Mayong buntag Bro JD, watching from Tacde, Santa Cruz. Siya nga pala, pag merong SDA na gusto makipagsabukan dyan, may number sa screen, tawagan nyo ako ha. Ito, sa mga Sabadista na gusto makipagsubukan, magtanong, makipagsubukan, open ako. Bubuksan ko yung linya ko. Lagay ko dito yung cellphone ko para pag may tumawag at magtanong o magipagsubukan, maririnig ninyo. Okay? Happy birthday, Kuya Jando. Pasensya, hindi ko may padala regalo. Masyadong malaki. Masyadong malaki talaga, no? Regalo, di may padala. Nako, ano ba ito si Brother Jess? Okay. Basta tayo, ha? Ito naman tayo kay Riza Maytan, watching from Kalinan, Davao. Jerry Romano, Bro JD, pag humanog kalawat, pila ka oras, pwede makakaonog, makainom og tubig. Ini guman sa misa. Or 1 hour after the Mass. Much better 1 hour after the Mass. Pero kung uhaw na dyan kayo, pwede ini guman sa misa. Edelito Otida, mga mayabang kasi yung mga pastor ng SDA. Tingala pa mo. The SS Heart, Taylor Delphine, pag SDA true, edit, dagdag at bawas. Dagdag at bawas talaga, no? Si Randy Go, shout out! Straight to the point. Ito naman si Aaron John San Sebastian. Bro Jando, may tanong lang ako about doon sa nakatalakayan mo na Muslim kay
Lino Pagasartonga. Sabi mo, tinawag na Hudyo na Mesiyas ito. Tanong ko, about Bible naman po tayo, Mark 15:12. Sumagot na muli si Pilato at sa kanila'y sinabi, ano ang aking gagawin sa inyong tinatawag na hari ng mga Hudyo? According sa talata na yan, si Pilato nagtanong si Jesus daw ay tinatawag ng mga Hudyo bilang hari ng mga Hudyo. Bakit nila ipapatay kung maniniwala silang hari ng mga Hudyo si Jesus? Verse 18. At napasimula silang siya'y batiin, aba, hari ng mga Hudyo. Ayan, tinawag nilang hari ng Hudyo, walang word na daw. At kung, verse 32, maba ngayon mula sa krus ang Kristo, ang hari ng Israel, upang aming makita at sampalatayanan, at minumura siya ng mga kasama niyang nangapapako. Ayan, tinawag naman nilang Kristo, walang daw at walang kung. Okay, yung binasa mo kasi nasa Marcos 15:12, no? Ate mo nang silipin, nagreklamo ang mga Hudyo dyan. Sabi ng mga Hudyo, ano kinikilalang hari? Di namin kinikilalang hari yan. Nagreklamo sila. Sabi naman ni Pilato, kung ano ang naisulat ko, ay naisulat ko na. Double check natin, ano? At i-double check. Sana pag gagamit kayo ng talata, wag sanang babaguhin. Tingnan yung Marcos 15 na binabanggit dito. 12. Okay, dito tayo sa ito ay mayroon itong cross reference sa Mateo 15:27-15 ating basahin, ano? Mateo 27:15 hanggang 26. So, sayin natin. 27:15 hanggang 26. Ang sabi ganito. Dito tayo sa yung talaga nakausap. Wait lang ha. Double check ko lang. Walang kasalanan. Okay, 26. Di pa ako sa cross pero hanapin ko muna yung yung isa. Hindi. Ilagay natin sa 1:19. 1:19-16. 1:19-16. Ayan. 19:12. Okay. 11. Sumagot si Jesus, wala ka maaaring gawin sa akin kung hindi ka binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Kaya mas malaki ang kasalanan ng taong nagdala sa akin dito sa iyo. So, ang cause ito ni Kristo ay si Pilato. Nang marinig ito ni Pilato, muli niyang sinikap na mapalaya si Jesus. See? Muli niyang sinikap na mapalaya si Jesus. Pero nagsigawan ng mga Hudyo, kapag pinalaya mo ang taong yan, hindi ka kaibigan ng emperador, sapagkat ang sinumang nagsasabing hari siya ay kaaway ng emperador. Nang marinig ito ni Pilato, inilabas niya si Jesus sa palasyo. Pagkatapos, umupo siya sa upuan ng tagahatol, sa lugar na kung tawagin ay batong plataporma, na sa wikang Ebreo ay Gabata. Bandang tanghali na noon ng bisperas ng pista ng paglampas ng anghel, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, narito ang hari nyo. Pero nagsigawan ng mga Hudyo, patayin siya, ipako siya sa krus. Sinabi ni Pilato sa kanila, ipapako ko ba sa krus ang hari nyo? Sumagot ang mga namamahalang pari, wala kaming ibang hari kundi ang emperador. Ano daw? Wala kaming ibang kinikilalang hari kundi ang emperador. Mukha yatang nabisto ka. Bistado ka yata. Sana bro, kung hindi mo kabisado ang Bible, huwag pa kunwari. Okay, hello, good morning. Oh, good. Ay, good morning po. Good tanghali. Hello. Hello? Brother Jando. Oh, hello. Kung tumatawag sa iyo.
ano ito ng tagahanga po ako sa iyo sa punto por punto. Ah, ano yan? Opo, kaya lang din nyo naman ako. Kumbaga, sikreto lang kasi di man ako dyan sa pero sa ngayon nga, nanonood ako kay Bro Amik, sa kasi Brother Gitgano. Ah, nag-live si Brother Amik ngayon? Opo, ngayon po, kausap niya si Father Darwin. Uy, ang ganda nun. Good news yun. Opo, masalamat po ako kung nakausap niyo po si Brother Amik. Hindi ko pa nakakausap si Amik. Kausap po ni Father Darwin. I-embrace mo na lang po ako sa kanya na tama yung desisyon niya. Naglipat siya sa Romano Katoliko. Ano te, i-embrace ko siya para sa'yo? Opo, para sa akin kasi para akong naiiyak-iyak sa desisyon niya. Tama ang desisyon niya. Romano Katoliko po ako. Mahirap yun. Yayakapin ko siya para sa'yo. Opo, gustong-gusto ko po ang mga paliwanag mo sa sa punto por punto. Lagi akong nanonood. Sige te, i-try ko. Ano po ako? Si Delia Barreda po ng Caloocan. Sige te, sige. Opo. Subukan kong yakapin si Amik para sa'yo. Opo. Salamat po. Sige te. Sige po, Brother Jando. Sige te, thank you te. Thank you very much po. Ang dami kong natutunan po sa iyo. Thank you te. Salamat po. God bless. Thank you te. Ayun. Opo. Bye-bye. Bye. Yakapin ko ba naman si Amik? Mahirap gawin yon. Hindi ako sanay makipagyakap pa sa lalaki. Kung babae yan, mabilis akong mimakap. Kay Amik talaga, kay Amik. Mahirap yun, mahirap. Basta tayo. Dahil tuloy. So, yun ang nangyari, no? Walang ibang kinikiralang hari, kundi ang emperador. Kaya binigay ni Pilato sa kanila si Jesus upang ipako sa cross. Dinala si Jesus ng mga sundalo. Paglabas ng lungsod, ipinapasan nila kay Jesus ang kanyang cross papunta sa lugar na tinatawag na lugar ng bungo. So, 18, doon nila ipinako sa cross si Jesus kasama ng dalawa pa. Sa kanan ng isa at isa na may sa kaliwa at nasa gitna nila si Jesus. Pinalagyan ni Pilato ng karatula ang cross ni Jesus na ganito ang nakasulat. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Yung inri sa ibabaw ng kanyang cross, Jesus Nazarenos Rex Iudairum. Rex means hari. Jesus Nazarenos Rex Iudairum, si Jesus na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Nakasulat ito sa mga wikang Ebreo, Latin at Grego. Maraming Hudyo ang nakabasa nito dahil malapit lang sa lungsod ang lugar kung saan ipinako sa krus si Jesus. Nagreklamo ang mga namamahalang pari kay Pilato. Hindi dapat hari ng mga Hudyo. Sabi niya, walang nakalagay na daw o kung. Yun ang comment niya eh. Sabi niya, si Jesus daw tinatawag ng mga Hudyo bilang hari ng Hudyo. Bakit pinapatay kung maniniwala silang hari ng mga Hudyo si Jesus? Sa baba, sabi niya, ayan, tinawag naman nilang Kristo. Walang daw at walang kung. Walang daw at walang kung. Ito, nagreklamo yung mga Hudyo. Hindi dapat hari ng mga Hudyo ang isulat nyo, kundi sinabi ng taong ito na siya raw ay hari ng mga Hudyo. Straight to the point. Yan o, dibistado ka. Sabi sa comment niya, walang daw at walang kung.
Ano yan? Walang daw at walang kung. Ano yung nakalagay sa talata? Oh, sabi sa talata, sinabi ng taong ito na siya raw ang hari ng mga Hudyo. Anong sinabi ni Pilato? Pero sinagot sila ni Pilato, kung ano ang isinulat ko, yun na. O may nagawa ba mga Hudyong yun? Kung nagawa, kaya sana, kaya kayo nag-Muslim, kasi hindi nyo nauunawaan yung Bible. Huwag kayong mga hasa, turuan kami ng Bible. Kasi wala kayong karapatan, hindi nyo nga nauunawaan, kaya kayo lumayas eh. Kaya kayo lumayas kasi hindi nyo nauunawaan tapos tuturuan nyo kami. Para kayo mga bulag na taga-akay niyan. Pag kami umakay sa inyo, dalawa tayo mahulog sa imburnal. Okay? Oh, tuloy natin yung comment niya. God bless po, Bro JD at sa lahat. Iglesia Adventista, magandang balita. Isaiah 66:17. O, lahat ng bansa. Lahat daw ng bansa. Mali ka na naman. Basahin mo ha. Ate, basahin natin. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo ha. Nalalaman ko ang kanilang iniisip. Tingnan nyo ha. Malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Bistado. Iglesia Adventista, bistado ka. Yung palang nagsasagawa pala, ay nagsasagawa sa kaugaliang pagano. Sino yon? Isaiah 65. 1 hanggang 4. Ano, si Rapel day? Okay. So, tuloy tayo. Bistado sa Iglesia Adventista. At naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Sumasama sa nagpo-prosesyon. Oy, wala yan! Ano sumasama sa nagpo-prosesyon? Ating basahin magandang balita Biblia. Sinungaling talaga itong taong ito. O, tinan nyo ha. Isaiah 66:15-17. Tinan ninyo kung mayroon ba nasabi na nagpo-prosesyon. Sinungaling talaga ito. Tinan nyo ha. Ayan. Darating si Yahweh na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan ang mga kinamumuhian niya. Apoy at espada ang gagamitin niya at paparusa sa mga nagkakasala. Tiyak na marami ang mamamatay. At sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Sumasama sa nagpuposisyon patungo sa mga sagradong hardin. Ano daw? Sagradong hardin. At kumakain ng karne ng baboy, dagat, iba pang hayop na marumi. Sagradong hardin. Sinong gumagawa nito? Ating balikan sa 65:1. Sinabi ni Yahweh, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan. Ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda ako magpakita sa naghahanap sa akin. Ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay sa isang bansang mapanghimagsik. Sino yung bansang mapanghimagsik? Yung kanyang bayan. At ginagawa ang lahat ng magustuhan nila. Sinasadya nilang ako ay galitin. Naghahandog sila sa mga sagradong hardin. Ano daw? Naghahandog sila sa mga sagradong hardin at nagsusunog ng mga insenso sa mga altar ng pagano. Pagsapit ng gabi, nagpupunta sila sa mga puntod at nitso upang sangguniin ang kaluluwa ng patay na tao. Kumakain sila ng karneng baboy at maruming sabaw ng karneng handog ng pagano. Sino ang gumagawa nito?
ating balikan. Nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan. Sino daw? Yung kanyang bayan. Ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin. Ngunit hindi naman sila naghahanap. Sino ang tinutukoy? Yung kanyang bayan. Sino yon? Mga Israelita yon, Iglesia Adventista. Ha? Yun ay mga Israelita. Ha, Iglesia Adventista, sige, bumanat ka pa. Bubukingin kita. Palusot daw. Palusot daw. Yan ay nagsagawa, no? Tingnan nyo, ha? Nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan. Sa panahong ito, may bayan ang Diyos. Sinong bayan na yon? Israelita yon. Ngunit hindi naman sila nananalangin. Sino ang hindi nananalangin? Yung kanyang bayan na matigas ang ulo. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin. Ngunit hindi naman sila naghahanap. Sino ang hindi naghahanap? Yung kanyang bayan na matigas ang ulo. Sino yon? Israelita. Magsisinungaling ka pa, Iglesia Adventista? Huwag ka nang magsinungaling. Bakit? Bistado ka, oh. Bistado ka. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay kasi naghihintay siya. Sa isang bansang mapaghimagsik at ginagawa ang lahat ng magustuhan nila. Sinasadya nila ako ay galitin. Naghahandog sila sa mga sagradong hardin. Naghahandog sila sa mga sagradong hardin. Sino gumagawa nito? Yung kanyang bayan na matigas ang ulo. Sa panahon ni Propeta Isaiah, sino ba ang kanyang bayan? Iglesia Adventista? Sino ang kanyang bayan, Iglesia Adventista? Sino? Sagutin mo! Kung kaya mong sagutin yan. Ating tinanong kung nagko-comment ba si ano? Sige, Iglesia Adventista, sagutin mo yan. Kaya mong sagutin? Sino ang kanyang bayan na panahon ni Isaias na kanyang sinasabi matigas ang ulo? Nagpupunta sa mga sagradong hardin para sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan doon. Sino yon? Bayan niya yon. Sinong bayan niya? Oh, Iglesia Adventista, sumagot ka. Hindi na sumasagot si Iglesia Adventista. Bakit? Bestado. Ha? Balita ko, tuloy daw debate ni Bashir kay Wendell. Kala ko naka-persona non grata na si Bashir sa punto por punto. Bakit siya nagipag-debate ngayon kay Bashir? Si Bashir ay persona non grata talaga sa punto por punto. Tama yon. Kaya ang gaganaping debate nila, harapan doon sa Tagbilaran. Harapan sa Tagbilaran. Pero sa punto por punto, talagang, si Bashir, persona non grata na siya dito. Pati si Ali Javier, yung mga nanggulo nung panahon na ng aming inibitahan si Christian Prince. Yung aming inibitahan si Christian Prince, na walang nagawa ang mga Muslim, sabi lang nila, show me your face, show me your face. Sabi ko na nga, bro, atin simulan ng debate, bro, kasi naghihintay si Christian Prince, bro. Wag kang makialam dyan. Wag kang makialam dyan. Dapat, pakinggan niya kami. Show me your face, show me your face. Ayan, natapos ang gabing yon, umalis na lang si Christian Prince, at wala na yan, talakayan. Kasi wala sila ibang sinabi, kundi show me your face. Show me your face.
Kung ayaw ipakita ang mukha, dapat sana ano nyo na lang. Unawa, tinan nyo kami ha, hindi namin pinilis Dino Diaz na maglabas ng mukha. Oh. Si Dino Diaz ng Baptist, hindi namin pinilit na maglabas ng mukha kahit nasabihin namin na maglabas ng mukha, talagang ayaw niya maglabas ng mukha, hindi na lang namin siya pinilit kasi karapatan niya yon. Karapatan niyang huwag ilabas ang kanyang mukha. Ngayon, meron namang siyam-siyamon. Oh. Meron namang siyam-siyamon eh. Na ganun din eh, ipagtalakayan din sa mga Muslim. Nakalabas ang mukha nun. O ba't di nyo magawang hamunin yon? Nakalabas ang mukha nun. Diba? Aaron John San Sebastian, nakalabas ang mukha ni Siyam-Siyamon. O, ba't di nyo nagawang hamunin yun? Try nyo kaya, panoorin namin ng live, sabihin nyo, hinamon namin si Siyam-Siyamon at magkakaroon kami ng debate. Ngayong petsa, ganito, sabihan nyo kami, ilalive pa namin ng debate ninyo ni Siyam-Siyamon. O. Ilalive pa namin para mapanood ng aming mga viewers ang debate ninyo ni Siyam-Siyamon. O, nakalabas ang mukha nun. Di nyo na pinasabihin nyo na show me your face. Nakalabas ang mukha ni Siyam-Siyamon. Oh, sige na. Ba't nyo gawin? Sinasabihan nyo si Christian Prince, show me your face. Ayaw niya malabas ang mukha, hindi mo nyo pilitin. O may Siyam-Siyamon na nakalabas ang mukha, ba't yun ang hamunin ninyo? Ha? Kung sakali mag-Arabic kayo, ibibisto kayo ni Siyam-Siyamon. Mali ang pronunciation nyo. O sige. Kaya nyo hamunin si Siyam-Siyamon. Tapos sabihan nyo kami, paalam nyo sa akin, miss kayo, bro, Jando, hinamon namin si Siyam-Siyamon, tinanggap niyang hamon namin. Makakadebate kami ngayong buwan na ito at sa petsa na ganito, sa oras na ganito. Manood kayo. Ipapromise ko sa inyo, manunood kami, ilalive pa namin ang debate ninyo. Ha? Na, sige lang nakatangtang, oy. Wala na yung may tiban. What does it even look like? Pero, babao. Gamay na kayo na, gahi na kayo na. Yan ha. Sige. Malapit na debate mo, asahan ni Ahmad Domer, gamitin mo argument ni Siyam-Siyamon at CP. Ay, hindi ako gagamit ng argument nila. Bakit? Happy birthday. Wait lang. Ay, naku. Happy birthday. I am now 42 years old. I thought you were 42 years old. Ha? I was 42. Ay, 42 years old. Oh, sige, bye-bye na. Bye-bye na. What's your age now? At 42. Let me try to calculate my age. 2024 minus. I thought last Ay. time. Look at this. That's 42. I told you. He said 43. I just advanced because this year I am 42. Okay? I just advanced. Alright. What's this super glue? That's super glue. I putting it all over and all over again, but still, why you are too much using it, that's why it's guba-guba. Wait, what's that white powder? That's not white powder. That's a dried glue. I thought it was a white powder. Teka. Yes, proceed na po tayo ngayon. Sabi niya dito, ito lang ha. Gamitin ko daw ang argument ni Siyam-Siyamon at CP. Hindi ko gagamitin ng kanyang argument. Unang-una, hindi ko gagamitin. Bakit hindi ako nanonood ng mga live nila? Ha? Hindi ako nanonood ng mga video nila.
Bakit? Sobrang busy ko sa buong araw. Hindi ako nanonood ng mga video nila. Kung ano man ang gagamitin ko, doon ko na lang gagamitin. No? Ano gagamitin yung ano nila, yung kanilang video? Dito ako sa nalalaman ko. At sana, ang mga sagot sa akin ni Domer, with reference. With reference. Kasi kung puro rabibig, ay, wala na. Kumusta naman si Holy Bible? Anong Holy Bible? Baka si Holy Google. Sino ang tumawag kay Jesus? Ulitin ko po sa Mark 15:32 na hari ng mga Hudyo. Sa Quran kasi tinawag siya ng mga Hudyo na Mesiyas kasi nga makiriyon at sarkasam. Eto. Ang tumawag sa kanyang hari ng mga Hudyo ayon sa Biblia ay si Pilato. Nagalit ang mga Israelita. Balikan din talata. Ito ating balikan talata sa Juan 19. 1:19 ang sabi, yan, gumawa si Pilato ng isang karatula. Isang karatula at nilagay sa cross, ganito ang nakasulat, si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Sino ang tumawag sa kanya? Si Pilato. At sinabi niya, payag ba kayo na ikulong ko ang hari ninyo? Sabi ng mga Israelita, hindi namin yan hari. Sapagat ang hari namin ang emperador. Yan ang sabi ng mga Israelita, Ang hari naman ng mga emperador. Hindi nila kinikilalang hari ang Panginoong Jesucristo. Ang kanilang kinikilalang hari, yung emperador. Ano nangyari? Baba. Nakasulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Grego. Kaya sinabi ng mga punong pari kay Pilato, huwag ninyong isulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Ako ang hari ng mga Hudyo. Ating balikan niya, 21 sa ang salita ng Diyos. Hindi dapat hari ng mga Hudyo ang isulat nyo, kundi sinabi ng taong ito na siya raw ang hari ng mga Hudyo. Ayan. Siya raw. So, sino ang nagsasabi na siya ay hari ng mga Hudyo? Ang emperador, ang gobernador Pilato. Ang tumawag sa kanyang hari. Yung sa Quran ninyo, ano to? Trying hard i-advance? Trying hard, naghahanap agad ng ng butas? Oy, trying hard naman yan. Huwag pangunahan. Sa Mark 15:32, si Pilato ba? Yes, si Pilato connected yun. Basta, tinan nyo ang Mark 15:32 dito ay cross-reference ito. Ito ay cross-reference sa Matthew 27 verses 15 to 26. Cross-reference din siya sa Lucas 23:13 to 25. Cross-reference din siya sa Juan 18:39 at Juan 19:16. 18:39 hanggang 19:16. So, connected siya. Ibig sabihin, iisang kaganapan lang ito. Hindi magkaibang istorya. Iisang kaganapan lang ito. Kung saan sinabi ni Pilato, ipako siya, lagyan ng karatula, nakalagay dyan, Jesus Nazarenos Rex Iudairon, reklamo ang mga Hudyo. Huwag mong lagyan na siya ay hari ng mga Hudyo. Sabihin mo, sinabi niya na siya daw ay hari ng mga Hudyo. Kaya, kahit na anong gabi sabihin mo dyan, na pagliligaw, hindi uubra yan. Kung sino ka man, Aaron John Sebastian,
Mabili na? Okay. So, mali talaga ang unawa niyo. May mga greetings ito na binabasa ko, mga greetings. Thank you po sa pag-greet po sa akin. Mali talaga. Oh. Kaya sana kayo dyan, huwag niyong sasabihin sa akin, natuturuan ninyo ako ng Bible. Kasi unang-una, kaya kayo nga nagsilipatan dyan sa Islam, kasi hindi nyo nauunawaan ng Bible. Kung nauunawaan nyo, manatisa na kayong Kristiyano. At dahil lumipat kayo dyan, hindi nyo nauunawaan ng Bible. Okay? So, salamat. Hanggang dito na lamang po dahil kailangan kong ubusin itong aking spaghetti. Baka kasi lumamig na eh. Sarap pa naman kumain, no? Yan. So, ayan ang mana natin dito, yung ating mga kasamahan, mga nanonood sa ating live. Thank you po sa inyo. Ating tingnan naman ito sa kabila naman. Sa kabila. Si Vicky Bonch Mercy, happy birthday. Jando Alabado. Si Angelina Villanueva Peña, happy birthday bro JD. God bless you po. Good health always bro JD from Bernardo Ibar Sabal. Sabi naman dito ni Nida Rehas, good day Brad John, watching from New Zealand, God bless. Sabi naman dito ni, nandito pala si Common Sense TV. Happy 28th birthday, ba 28? Ginawa akong bata ng kapatid ko. Okay, thank you, 28 ulit ako. Randy Go, hindi, bali, ano ba dito? Oliver Paragosa, bro, gandang tanghali, gandang topic nila ni Bro Wendell. Sana ang SDA magbigay ng references para patunayan baka history lang ng Marites. Dala niya, baka pupunta sa aral sabat pagkaon, baka ambak-ambak na pud na. Walang. Nasa kanila na yun kung ano mangyayari sa kanilang talakayan. No? Basta tayo, go lang tayo sa ating, sa ating mga, si Holy Google, hindi na naparamdam sa akin si Holy Google. Hindi nagparamdam. Naghamon yun, pero tila yata walang nangyari sa hamon niya. Saan nababasa si Pilato nagsalita sa Mark 15:32? Okay? Sabi niya, saan nababasa si Pilato nagsalita sa Mark 15:32? Okay? Tingnan natin sa Mark 15:32. Nagsalita daw si Pilato. Tingnan natin ha. Bakit ka lang nakapokus sa sa 15:32, sa 15:1 pala, binabanggit na pala si Pilato. Ikaw talaga? Binabanggit na si Pilato. Mas maganda ating basahin ng kabuuan ng Marcos 15. Hanapin mo si Pilato. Andyan lang si Pilato. Hindi nawawala. Cross-reference yan eh. 15:1. Basahin natin nyo ha. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga namamahalang pari, mga pinuno ng mga Hudiyo, mga tagapagturo ng kautusan, at ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudiyo. Ginapos nila si Jesus at dinala kay Gobernador Pilato. May Pilato na. Nang naroon na sila, tinanong siya ni Pilato, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudiyo? Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabi. Kayo na ang nagsasabi. Maraming paratang ang mga namamahalang pari laban kay Jesus. Tumawag. Hello? Hello bro, kamusta ka na bro? Okay na bro. Happy birthday bro! Thank you. Birthday. Bro, bumalik na ako sa Katoliko bro. Ang mga Katoliko, very good. Welcome sa Katoliko bro. Binyag naman ako ng Katoliko, 2003. Ano ka dati? Ano ka dati? Nabinyagan po ako sa Katoliko, umalis na po ako sa Born Again Mormon. Born Again Mormons. Opo, binyagan po akong Katoliko, 2003. Congratulations bro at welcome to the church. Opo, sarap nga po magsimba. Nakinig ako para ni Father Kappa sa simbahan. Meron ka tanong bro? May tatanong nga bro, bakit hanggang ngayon po? Wala pa po ako syota, nagsisimba naman po ako. Ha?
Wala pa po akong shota hanggang ngayon. Sisimba naman po ako. Eh, basibog no kagsimod. Pa, Baka torpe ka, hindi ka marunong magsalita. Hindi ka marunong maligaw. opo. Yan yung problema dyan. Hindi naman yan lalapit sa'yo kung marunong ka lang sana manligaw. Oo nga, hanggang ngayon wala pa akong shota, bro. Pasensya ka na, hindi ko yan problema kung wala ka pa syota, no? Oo nga po eh. Ayan. Nanonood po ako sa inyong live. Nanonood po ako sa live nyo. Okay, thank you, bro. Thank you, bro. Sige, bro. Bye-bye. Bye-bye. Alam nyo, sa pagniligaw, ako dati, torpe din ako dati. Mahirap sa akin yung magligaw. Pero yung kaibigan ko, si Richie Sanchez, sabi ni Richie Sanchez sa akin, na, alam mo bro, ganito yan eh. Yung panliligaw, sa simula lang yung mahirap, pero once nagawa mo na yon, magtataka ka na lang. Dahil kung sino-sino na lang ang liligawan mo. Sabi ko, oy, tindi ka ha. Grabe naman yan. Sabi niya, totoo yun. Sa simula lang mahirap yun, pero pag once nakapagsalita ka na, parang yung bibig mo, masasanay siya. Madali ka makapagsalita ka sa kahit sino, pwede ka mag-I love you kahit di mo siya mahal. Sabi ko naman, grabe naman yan, napaka-precious ng I love you, sasabihin mo sa hindi mo, dumating talaga yung panahon talaga na naintindihan ko na siya. Dumating yung panahon na naintindihan ko na siya. So, talagang ganun lang yun, sa simula lang yan. At kung gusto talaga na magkaroon kayo ng yung very sa catch up sa girls, huwag kayong magpahangin, huwag kayong magmahangin. No? Yung masyadong mayabang, ayaw ng girls yung mga mayabang. Ano pa? Ayaw din nila yung sobrang maginoo. Yung sobrang maginoo? Maginoo, pero medyo ayaw nila yung sobra sa maginoo. Baka sila ay mabato sa sobrang pagka-maginoo. Yung balance lang naman. Balance lang. No? Balance lang. At, halimbawa, sa inyong klase, sa klase ninyo, meron kang class sa classroom ninyo, di ba? Kung gusto ko mapansin, naging love advisor ako yata. Ba naman to? Kung gusto ka mapansin ng girl sa classroom ninyo, eto ang kailangan mong gawin. Kailangan maging bida ka sa klase. Sa paanong paraan? Sa kalukuhan ba o sa kabutihan? Siyempre sa kabutihan, mag-aral ka. Pag may tanong si teacher, hands up ka agad. Ma'am, anong sagot? Ibigay mo ang tamang sagot. Hindi yung hands up, walang hands up, di mo alam ang tamang sagot. Ba't ka hands up? Anong sagot mo? Ma'am, hands up lang yun, practice. Hindi pwede yung ganun. Kailangan alam mo ang tamang sagot para pag lagi nakikita ni crush na ang galing-galing mo, ang talino-talino mo, kasi nag-aaral ka, lalapitan ka nun. Wow, tindi mo naman, pre. Ang ang galing mo sa klase kanina. Talino mo naman. Sabi mo kagad, ba hindi po, ako'y nag-aral lang. Sa totoo lang, ang dahilan kung ba tayo nagiging bobo sa eskwelahan, kasi sa katamaran. Totoo yun. Kung tamad kang mag-aral, talagang kulelat ka sa klase. Pero kung masipag kang mag-aral, never ka makukulelat sa klase. Tandaan nyo yan. That's the fact. That's the reality. Ang kalaban ng estudyante, katamaran. Katamaran. Halimbawa, mathematics. Dati, nung ako'y high school dati, ang pinakaayon na subject ko, yung mathematics tsaka yung science. Ha? Alam nyo kung bakit? Pag dumating na ang mathematics at science, yung kaluluwa ni teacher lumalabas na. Gumaganon. Sa madaling salita, naduduling na ako't inaantok. Yun. Kasi hindi ako interested makinig. Nakatulog ako, nakanganga pa ganun. Sabihin naman ni teachers, di ka nagwakwak gabi! Yun ang nangyari.
Pero ngayon malaki na ako at may anak na ako si Rafael. Meron siyang assignment sa mathematics, dati module pa dati, pandemic module. Yung ano niya, yung problem solving niya, tinatry ko sagutin. Talagang sagot na sagot. Kung hindi ko alam ang sagot niya, nunod ako sa YouTube ng tutorial. Decimals, paano masagutin ito? The same example sa kanyang assignment, the same example. Titignan ko kung saan kinuha yung mga numero, saan yung ginagawa, saan kinuha yung numero, tapos bakit inadd, saan to kinuha. Ito yung answer. Sinubukan ko. Try ko kaya, Paglabas ko ng answer, tinan ko yung multiple choice. Andoon ang answer. Pag in-answer ko, pagtingin ni teacher, correct. Tingnan mo, ako pa yung sumagot. Doon ko na-realize, ngayon malaki na ako, may anak na ako, doon ko pa na-realize na madali lang palang mathematics. Totoo yun. Totoo yun. Doon ko lang na-realize na madali lang pala ang mathematics kasi noong una, akala ko pag mathematics talaga sobrang hirap. Akalain mo naman yung problem solving. Ilagay mo pa yung yung problem solving mo doon sa sa likod ng paper. Napakahirap sa akin yan dati, pero nung malaki na ako, inunawa ko, hininang ko ng tutorial doon sa saan kinuha yung number, saan kinuha, bakit ito ganito, ba ito ganito, saan to kinuha. Nauunawaan ko, tinry ko sa assignment yung answer nandoon sa multiple choice. Gusto mo maging bida ka sa babae? Try mo yan. Maging magaling ka, matalino ka. At tinitiyak ko sa'yo, yung babae na mismo magpaparamdam sa'yo. Grabe talaga, grabe. Sabi naman ni Francis Casiao, hindi totoo yan, bro. Ang unawaan lang nila sa Islam, basta dami asawa, sobra saya, sabi ni Julio Valiente. So, hindi yan totoo, bro. Sabi ni Francis Casiao. Hindi ko lang ano sinasabi hindi totoo. Eugene De La Rosa, same bro, XD. Mature na kasi bro ang mga bata kasi estudyante, gusto lang maglaro kaya naboboard sila. Isa yon, no? Gusto talaga mo sila talaga maglaro talaga sila kaya sila naboboard sa mga ganyang klase. Pero mas maganda talaga na talagang meron talagang sa kanila magtuturo paano ginawa ito. Ngayon ko lang na-realize, ilang taon na ako, 40 anyos, dito ko lang na-realize na madali lang palang mathematics. Akalain mo? Sana noon pa lang naunawaan ko na ito. Siguro kung naunawaan ko ito dati, malamang ang grado ko, mga 90, 80, wow! Kaso hindi ko ito naunawaan dati, kaya ang grado ko, 7. Galit na galit si Erpat tsaka si Ermat. Naalala ko dati college ako. Ito totoo to ha. Sa buhay ko ito ha. Ako nag-aral ng college sa Misamis Institute of Technology sa Bañadero, Ozamis City. Ang kurso ko doon, Bachelor of Science in Marine Transportation. Ako lang yung best MT sa klase namin na hindi marunong lumangoy. Ako lang. Ako lang yung BSMT student na takot tumalon sa malalim na tubig. Totoo yun. Kaya pag ako tumalon, may dala akong lubid. Tatalon ako sa gitna, may dala akong lubid. Bakit? Yung lubid na yun nakatali doon sa gilid. Pasaka hindi ako lumutang, hihilahin ko yung lubid para makapunta ako doon sa malapit. That's the real me. Ano nangyari? Exam na, labas na yung grado. Tinanong yung classmate ko, 2, 3, 2, 1. 1! Sabi ko. Tapos yung akin, sinipit-sipitan ko lang. Ganda ng grado ko 1, 2, 3. Hahay!
Pagdating ko doon sa office ng mama ko, tinanong ko ng mama ko, "Oh, ano grado mo?" "Ha, laki." "Ano yun?" "5." yung mama ko napahiya sa opisina. Kasi talagang sinigaw ko pa, 5! Yun. Yun ay dahil sa, ano nasa kukote ko dati, nung ako'y nag-aaral pa, akyat sa bintana ng kapitbahay manood ng Ultraman. Yun, lagot. Ha? Nang dahil kay Ultraman, ano yan? Ultraman Jinda? Kamuntik na maging Ultraman Jando. Oh. Pagkagabi, hindi makapag-study. Bakit? Nood Eugene. Kasagsagan nyo ng ano ng Anime Resurrection Oh. Mga ganun mga pelikula. Inspector Gadget. Oh. Kaya yung grado ko, sinigaw ko pa, "Mama, yung grado ko, 5. Totoo yan. Yan, ganyan ako dati. Na-realize ko lang, madali lang palang mathematics nang ako'y may anak na. Pinata na yung anak ko, doon ko lang na-realize na madali lang palang mathematics. Kung alam ko lang sana, noon pa, ginawa ko na. Ang mama ko ay major mathematics, sabi niya hindi daw mahirap ang math kasi kung alam mo ang formula, madali lang. Ang mahirap ang memorizing tulad ng course na nursing kasi kailangan mo talagang memorize ang lahat ng parte ng katawan, pati doktor, mahirap din yan. Pati Power Ranger Bojando, isama mo na. Oh, kilala ko yun. Oh. Actually, nung naglabas ang Netflix ngayon lang, bago lang, isang episode lang ng Power Ranger, yung dating karakter sina Billy pa rin, silang Zack pa rin. Aba, tuwang-tuwa ko, parang, wala akong nagbalik sa aking kabataan. Totoo yan. Ayoko magsinungaling sa mga tao, totoo yan. Para makilala nyo ako, no? Kung ano ako dati. Ganyan ako. Nung lumabas talaga, bago lang sa Netflix, Mighty Morphin Power Ranger. Lumabas yun, matanda na si hindi na pasama sa palabas si Trini at saka si Tommy kasi in real life patay na talaga sila. Si Trini na aksidente sa kotse, si Tommy naman nagbigti. Oh. RX Mask Rider Black, alam ko yun. Sabi ni Mike Castro Soriano, Mask Rider Black, RX, Mask Rider Black, alam ko yun. Ano ba naman to? Kaya ako dati, dahil sa ganyan ang isip ko, laro lang, puro enjoyment, puro entertainment, resulta ang grado ko sa high school, 7. Oh. Nakarating lang ako ng 80, tuwang-tuwa na ako, grabe. Totoo yun. Pero ngayon, pag yung anak ko nagkaroon ng 7, galit na galit ako. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit ako galit na galit ngayon sa pag anak ko nakakuha ng 7? Kasi naalala ko dati yung ano ko yung ako, dati, yung grado ko 7, laliman ka. 75, sabi ng mama ko, ikaluyan lang kasi maestra. Kaluyan lang kasi maestra, 75 para ka makapasar. Ganyan ako, tapos ngayon, kaya ako nagagalit kasi ayaw ko yung anak ko matulad sa akin. Ayun na, anak, ngayong alam ko na. Alam ko na. Kung bakit dati, stricto si papa at si mama. Na? Hindi ko makalimutan talaga yung nandun si mama sa Oksuda. At tanong siya sa akin, anong grado mo? Anong grade mo ngayon? Kasi first exam yun
Sinigaw ko pa talaga sa Oksoda, 5! Si Mama, napahiya si Mama. Nagtawanan si na Ate Bibi. Ate Bibi Caminyo. Si Ate Juby. Ano yung pinag Ate Juby? Nagtawanan talaga sila. Si Ate Gingging gumantaron. Si Kuya Zamora gumantaron. Si manager. Hindi ko alam ano pangalan ni manager. Oh. Nagtawanan sila nang sinabi ko na ang grado ko 5, sinigaw ko pa talaga. So, ganyan ako dati nung ako'y sa, kaya, doon sa nagpapa-advise sa akin, ilang taon na rin siya sa Katoliko, wala pa siyang syota, hindi ko problema yan, torpe ka kasi. Okay, so hanggang doon na lamang po dahil kailangan ko na malamig na yung spaghetti ko. Kanina kinuha ko ito, umuusok pa ito ngayon. Ewan ko, malamig pang simod sa iring dito. Okay. Paalam na po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood sa aking entertainment. Entertainment na nangyari. Okay, at paalam na po sa inyong lahat, mga kapuntos dyan. Sabi ni, Why is others saying that this is demonic? No, that's not. Why is others saying about it? The others. That is why I don't want you to watch it while they are they knew it. Okay, so sabi niya ni ayun dyan, Maya 15:31 ang dating Biblia na tinupay. Basahin mo sino punong palit yung tukoy dyan, si Poncio Pilato po ba? Bro, ano ka ba naman? Pag sinabing Pangulong pare, yan ay Israelita. Si Poncio Pilato, gobernador ng mga Romano. Gobernador ng mga Romano si Poncio Pilato. At saka, hindi nila kinikilala si Jesus na hari. Kasi kung kinikilala nilang hari si Jesus, dapat sana iginalang nila. Hey, you just relax. Okay? Dapat sana, ano sila? Ano ba tawag dito? Dapat sana, kung hari nila si Jesus, tapos ginalang nila. Gaya ng kanilang paggalang sa emperador. Tingnan nyo kung kinikilala mong presidente ang isang tao o hari, halimbawa, pununtahan tayo ito ni BBM. Sino yun? Si Marcos, Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos. Halimbawa, punta tayo ni BBM dito, Kasama punta tayo ni BBM dito, dahil kinikilala mo siyang presidente, igagalang mo siya. Pero kung hindi mo siya kinikilalang presidente, hindi mo siya gagalangin. Totoo lang. Totoo? Kung sakaling dumalaw si BBM sa inyo, at kinikilala nyo siyang presidente, sigurado ako, igagalang nyo siya. Pero kung hindi nyo siya kinikilalang presidente, sabihin nyo, dito sa amin, wala kami kinikilalang presidente dito. Kung ganon, hindi nyo siya igagalang. Handaan nyo yan, Ganyan lang kasimple yan. Very simple logic lang yan. Tapos, kagaya din sa Quran, sarkasang pagtawag. Bro, yung sa Quran ninyo, bro, hantayin mo na lang yung mag-usap kami dalawa ni ni Domer, wag mong pangunahan. Kasi nararamdaman ko sa iyo, Aaron Jan San Sebastian, humahanap ka ng paraan para maglabas ako ng ng aking ideya, hindi ba? Iba yan ang ginagawa mo, Aaron Jan San Sebastian? Naghahanap ka ng paraan para maglabas ako ng ideya ko. At yung ideyang yun, paghahandaan ni Domer. Sa totoo lang, hindi siya kailangan maganda. Alam na yung mga gagamitin ko Di ba? Sa totoo lang, si Domer, di na kailangan maghanda yun kasi yung tingin niya na gagamitin ko, pinag-aralan na niya yun. Huwag ka na mag-alala dun. Huwag mo na lang pangunahan.
No? Para pinaparamdam mo sa akin na hindi naganda si Domer eh. Huwag mong paramdam sa akin yan. Huwag mong pangunahan. Hayaan mo na lang, dumating yung araw na yun na kami magkausap ni Domer. No? O ni Esquilona. Hintayin mo lang mangyari yun. Sa history bro, ang Israel gisakop sa Roma, ang gobyerno naggunit nila kay si Pilato. Sa mas Pilipinas, gisakop ta sa Espanya ang atong gobyerno kay mga Espanyol. Karon wala pa sila na nang hawa dire. Maulagi ang mga protestante ba? Sige, basa sa Biblia ba? Tapos wala kabalo sa istorya. Oh. Ako lang, hindi si Domer. Bro, kasamahan mo si Domer, bro. Kaya wag mo akong pangungunahan. Kasi once sinagot kita sa mga alegasyon mo, once sinagot kita, magagamit ni Domer yon. Ha? Once sinagot kita, magagamit ni Domer yan. Kumbaga, indirect format, tinutulungan mo si Domer. Wag ganyan bro, hindi maganda yan. Maginom pag-uusap ang mangyayari. Maginom pag-uusap. Huwag kang mag-espiya. Para ka nagmamaritis dyan eh. Ha? Huwag kang mag-espiya. Pinaparamdam mo sa akin na pinatutulungan niyo ako ni Domer. Huwag mong gawin yan. Alam ko yung gagamitin mo. Alam mo pala, di huwag mo na itanong. Alam mo naman pala, di huwag mo na itanong. In time nang dumating yung araw na yun. Ha? Tayo nyo na lang, dumating yung araw na yun, huwag mo na lang itanong. At malamig na yung spaghetti ko. Okay bro, naintindihan mo yan, Aaron John San Sebastian? Sana maintindihan mo. Huwag mong uunahan. Kasi hindi maganda yan. Mayroon kami paghaharap na mangyayari. Ngayong December 2, huwag mong uunahan. Okay ba yan? Yan ha. Pag may mangyayaring talakayan, huwag niyong uunahan. Okay? So, hanggang dito na lamang po tayo. Yung To make his message known is our responsibility.